Nakatatanda niyo po kahapon, may pumunta rito na complainant, yung pong nawala ng bagahe sa NAIA Terminal 3. Si Ma'am Maricor. Si Ma'am Maricor Flores, na sinadya na kunin yung kanyang bagahe na naiwan niya ng isang lalaki, at ang halaga po nung laman ng bagahe ay 50 million. Mga alahas at mga signature ng mga bag. Yan po yan. Yan po medyo enhanced na picture. Yan po siya. Now, meron na pong lead dahil nag-iwan po ng cellphone number tayo doon sa post natin. Marami pong tumawag at meron tayong lead. Yes po. At isa pa nga doon sa tumawag, kilalang kilala ito. Pati yung pangalan ng lolo, lola, tita, pamangkin, basta lahat kilala. Identified na. Binalidate na niya. Kaya nga, i-refer natin ito ngayon sa NBI. Biglang yaman pala itong si Kolokoy. Oo. Yun ang mga nabalitaan tayo, sir. Attorney Freddy Villamor, magandang hapon sa iyo. Good afternoon, Senator. Good afternoon po. Okay, yung sinamahan mo rito na complainant, si Ma'am Maricor Flores, at merong isang lead tayo. Okay. Na yung taong yon na nagbigay ng information ay kilala niya yung ating subject. Very good, Senator. That's a good news. Ngayon, ang gusto lang niyang masiguro na talagang totoo yung 1 million. Sen, I'm on my way there para magkausap kami ng personal. At alam ko parating na rin si Maricor dyan para makausap namin siya ng personal. So, right now, hindi natin pangangalanan yung tao. Pero, ang gagawin natin, Attorney Villamor, ay i-refer natin to sa NBI for validation. Yes, sir. Yes, sir. That's a good idea, sir. Oh, pero kilalang kilala itong taon to. I am sure, Sen, hindi naman siya talaga criminal in the true sense of the word. Nakakita lang siya ng opportunity. Kaya hopefully, he would rethink his position at ibalik na lang kesa he has to change his life kesa naman madiskaril ang buhay niya at ang buhay ng pamilya niya. Pwede. Paano, Attorney Villamor, kung yung mga alahas ay na-dispatcha na niya? Well, Sen, if he would cooperate, I think it can be recovered if he will cooperate later on. Paano kung halimbawa, inaisanla na niya, nabigyan na siya ng pera ng sanlaan at nagastos niya ng pera? Paano mangyari dyan? Sen, the rule, Sen, is as long as we can prove that it is stolen at yung bumili ay dapat alam niyang stolen kasi maraming indications yon. Mababawi po yun under the law. May karapatan pong i-recover from them ang bagay na ninakaw. Okay, at hindi na kailangan pambayaran doon sa halimbawa sanlaan yung halaga na pagsanla doon sa alahas na ninakaw. Yes, at sila pa po ang makakasuhan ng violation ng anti-fencing law. Miss Maricor, ma'am. Good afternoon po, Senator. Okay, ma'am, meron tayong very good news. Very, very good news. Super good news. Pinaka-good news sa lahat ng good news. Wala nang good news pa. Marami po mga tumawag doon sa telephone numbers na inyong iniwan at isa doon ay very, 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 very positive. Ayun. At identified na po yung lalaki. Siyempre, di po natin pangalanan. Ang tinatanong lang po nung tipster, kung totoo daw po yung 1 million. Totoo po yan, Senator Raffy. As long as makakapagbigay po sila ng lead and hanggang po dun sa sinabi ni attorney na hanggang sa mahuli siya. Attorney Villamor. Yes, sir. Yes, sir. Hanggang mahuli o hanggang sa makaswan? Kasi paano kung tumakbo na? Kasi pag-uusapan namin, Sen, with the tipster, yung mga kondisyones para makuha niya yung 1 million. Sen? Pero ano naman yan, very positive naman po kaming makakatulong siya ng malaki. Kasi Sen, sa ngayon, of course, we have to validate the information is giving. Yes. Para pag na-validate naman po yan, madali na pong pag-usapan kung ano man yung naging commitment namin sa tao makakapagbigay ng tip. Okay, so ganito, ipapakiusap ko kayo doon, maski sa telephone lang, Attorney Villamor and Ma'am Maricor, doon sa asset natin, sa informante natin, para doon sa mga kondisyones tungkol sa 1 million. Pero kailangan ma-assure din natin sa kanya, kasi siyempre, yung ginawa niya, medyo delikado rin. Yes, sir. We will put everything. Dahil kapag nalaman siya na siyang ang nagsuplong, baka babalikan siya. Opo.
Kaya nga, Sen, we will put, ang unang-una, of course, we will maintain the secrecy of his identity. That will be the first and foremost concern that we would have on him. Yun po confidentiality ng kanyang pagkatao. Pro-protectionan po natin yan. Pangalawa, kung ano man mo po mapagkasunduan, we will put it in writing, Sen, with you as one of the witnesses, Sen, para we will make sure na protektado naman siya kung ikaw ang pipirma, isa sa mga testigo. If okay with you, Sen, isa ka sa mga testigo doon sa namin mga written condition. Okay. We can assure you, or I can personally assure you, that the reward will be given to you as long as nga na based dun sa sinabi ni attorney kanina, makukuha po talaga yan, Senator Rafi. We will assure them na we will provide the necessary reward that we have said and we have posted. Okay. Okay. Attorney Villamor, Yes, sir. what if pag talagang positively identified na yung tao, tumutugma talaga yung picture and all, siguro kapag naisampan na ng kaso sa piskalya, bigyan na yung 1 million. Sige, Sen. Basta we will put that in writing, Sen. Kung anong suggestion mo, conditions, and we will follow, then I will just advise my client. Kasi kung hintayin natin prosecution, matagal pa ma-prosecute yan. Alam mo naman, Yes, sir. overwhelming mga korte natin, in fairness. Basta, Sen, tulungan mo kaming ma-arresto later on by posting his name and picture. Yes. Sir, Kapag ng warrant na halimbawa, na-identify na, properly identify talagang siya yun, and then, yung kaso, isasampa na ni Miss Maricor, of course, sa tulong mo, sa DOJ o sa piskalya, once na i-file na yung kaso sa piskalya, then bigay agad yung 1 million. Okay ba sa iyo yan, Ma'am Maricor? Yes po, Senator Rafi. Kasi positive na positive siya doon sa tao. Pati pagka-describe niya lahat. Then gagawan, Sen, natin ang agreement yan para everything is in writing. Kung okay sa'yo, Sen, isa ka sa witnesses mismo para talagang may confidence yung kausap natin na matutupad yung usapan. Sige, ganun na lang muna. Director Vallejo, magandang hapon po, sir. Director. Magandang hapon po, Senator. Magandang hapon po, sir. Okay. Meron kasing kaso dito kahapon, inilapit sa amin na kung saan sa airport, isa pong lalaki ang kumuha ng bagahe ng aming complainant, naglalaman ng 50 million worth na mga alas at bag. Ngayon, meron po kaming tipster na na-identify na po yung pong lalaking yon. So how do we go about it, Director? Of course, I'm not gonna mention on air the name, pero off air, I can give you all the details. How do we approach it, this kind of case, Director Vallejo? File lang po ng formal complaint yung victim po natin. Kung saan man siya ngayon, pwede po pong papunta ng agents natin. Makuha po siya ng salaysay at kung kahapon lang naman po nangyari yan at ma-identify natin at kung ma-locate natin yung whereabouts nitong lalaking ito, yung allegedly na kumuha ng gamit, pwede po tayong mag-conduct ng operation para mahuli po natin siya. Ayun! Mabuhay ang NBI. Palakpakan ng NBI ulit. Ayan. Thank you, NBI. Sige po, Director, ganun na lamang po. Si Attorney Villamor, Freddy Villamor, at saka itong complaint namin si Ma'am Maricor Flores, sila po ay pupunta dyan sa inyong tanggapan para magpatulong, sir. Opo. At mabigay lang po yung number ko kay Attorney Villamor. At para magkausap po kami, para mapag-usapan namin at pa-action na agad yung reklamo ng kliyente na po. Okay. Director Romel Vallejo, Regional Director ng NBI NCR. Sir, magandang hapon at maraming salamat po, sir. Director. Maraming po salamat, Senator. Maraming salamat po, sir. Ma'am Maricor, ayan. At kayo, kasama si Attorney Villamor, pupunta sa NBI para umpisa na yung proseso ng pag-file ng kaso namin sa tao. Okay. Salamat po, Senator Rafi. Thank you. Attorney Villamor, maraming salamat. At Sen, Ma'am Maricor. papunta po dyan, Sen, para makausap namin yun para from there siguro diretso na kami sa NBI. Thank you. Nako, thank you. Napakalaking bagay po nung naging development na yan. Thank you. Okay. Sige, thank you, Ma'am Maricor. Thank you, Attorney Freddy Villamor. That's what a 1 million peso can do. Kaya nga, sir. Di ba? Hindi, may malala ko noon, nung meron akong programa yung Philippines Most Wanted sa PTV for many years ago. Meron isang wanted na talagang madulas for so many years. Hindi siya mahuli-huli. Nag-put up ng reward yung pamilya ng victim. Binenta siya ng kanyang kapatid. Ay! Kapatid niya mismo Kalakas ang- ang nagbenta sa kanya. Hindi pamilya yun.
kumbaga kung matatandaan ko, mga 100,000 yun. At that time, malaki na yun. Opo. Siguro mga 20 years ago. Opo. 20 years ago, yung 100,000 malaki na yun. Kapatid, nagbenta. Tinuro, nagtatago, kubo. Pinunta namin kasama si DJ. Huli ka. Huli. Oh. Ayun. So anyway, yung tipster, salamat sa'yo. You're 1 million richer. 1 week lang, nasa kami mo ng 1 million. Siyempre, may proseso. After na ma-validate na NBI at masampa ng kaso, ako na mismo magsasabi, dito kami kay Ma'am Maricor at kay Atty. Villamor na ibigay na yan. Yes. Kasi pwede na may sampa yung kaso, Atty. Villamor. Yes, sir. Diba? Tama ako na kahit pa yung tao ay wala na, tagtago na, halimbawa, as long as identified talaga siya at alam natin ang address, yun ang ilalagay ng doon sa reklamo, gugulong pa rin yung kaso, tama? Gugulong pa rin yan, sir. Ang mangyayari dyan, Sen, kung hindi siya malocate, magkakaroon siya ng warrant of arrest. Okay, hihintayin hanggang ma-serve sa kanya yung warrant o mag-surrender siya. Pag nag-surrender siya o na-arresto siya, i-arrange siya doon sa time tatakbo ang kaso. Kaya lang, Sen, I've been a lawyer for more than 50 years. Nakita ko kung ano ang effect ng ganyang problema sa isang taong hindi naman talaga kriminal. Yung bang normal ang buhay niya, tapos all of a sudden he will choose a life of a criminal, magiging fugitive siya. Napakahirap para sa kanya sa pamilya niya, Sen. Ako naniniwala he will give up or eventually he will just present himself to the NBI and talk to the NBI rather than suffer the difficulty of the life of a fugitive. Kasi damay ang pamilya mo pag ganyan, Sen, eh. Totoo yan. Yung kanyang pamilya, sigurado, damay na damay. Oo. Buong ang kanya, damay rito. Diba, Sen, meron ako naging kliyente nung araw na naging #1 most wanted. Oh. Hindi nakatagal, nag-give up siya. Hindi ko na sasabihin kung sino. Saka sisikat itong lalaki to, pagwas na isang parang kaso, pipikapin lahat ng media, social media. Ngayon pa nga lang, pinost ko sa social media ko, sa FB account ko, nag-trending na. Lalo pa kaya kung nailagay na yung mukha niya, talagang tunay na niyang litrato, hindi na malabo. Kasi ganito kayo ng sistema, ha? I-warrant kayo ng lumalabas. So, i-warrant yan, available sa website yan ng PNP, NBI. So, let's say, na-locate siya sa isang probinsya. Yung PNP doon can secure that e-warrant and serve it on him. Wala siya pagtataguan. Okay. At saka very powerful lang ng social media. May masilip lang siya, magme-message sa atin, malolocate po na. Ako, Sen, ganito. He should think not for himself, but for his family. Mababago buhay pati ng pamilya niya. Sige, maraming salamat. At punta na kayo sa NBI. Ma'am Maricor, tulad sa sabi kanina sa inyo, good news ito, very positive. Nakita mo naman, kausap natin yung NBI at yung NBI through Director Romel Baller, yung Regional Director ng NCR-NBI, ay tutulong. Anong reaction mo, ma'am? Siyempre po overwhelming kasi kahapon din po nakaka-receive na kami ng mga messages. So ganun po talaga yung naging impact talaga nung pagpunta ko dito and at the same time yung pagtulong niyo po sa amin. And nakakatuwang isipin na immediately may nag-respond agad na mga tao at nagbigay talaga ng concrete lead sa amin, sa atin. Pero ma'am, nakatulong yung 1 million. I don't know kung walang reward. Siguro po mas napabilis po talaga. Pero naniniwala naman ako na eventually talaga through this program may makaka-identify. Siguro lang po mas nagkaroon ng mas mabilis na aksyon kasi who wouldn't want a 1 million pesos? Alam mo, umabot ng 5 million ang nakakita nung sa pinost natin sa Facebook natin. Nasa pool siya nung ilan doon, kilala siya. Ayun. Malas niya. Yun nga po. So yung 1 million, yung tipster, inassure ko naman na may bibigay sa kanya. Yes, so doon lang po siguro tayo, Ma'am Maricor, na kapag na properly identified na, sinabi ng NBI siya na ngayon, at na-file na yung kaso sa fiscal's office, bigyan na nakakagulat din po kasi mabilis lang pala i-enhance, Senator Rapi. Kailangan kayo diba? pa pala yung mag-request. Actually, yung pag-enhance na NBI, hindi masyado. Ang nag-enhance ay yung editor po ng RTIA.
Graphic artist. So dito na lang pala ipadala, Senator, ng mga taga-NBI. Graphic artist Sa po ng totoo lang, RTIA. hindi sa minamalit ko pong yung ano ng NBI ha. Yung pinadala ng NBI, kailangan mo pa flashlightan. Medyo pixelated pa, Idol Pixelated Rafi. pa plus mo sa Yes, ilalim. So binigay namin sa aming editor, Graphic artist. Pakita mo yung gawa ng graphic artist natin versus yung ginawa nung... Pakita natin para... Kanina kasi iniilawan pa namin ni Idol. Yeah, yung gawa ng graphic artist namin. Ano po? Yan, graphic artist namin yan. Yung sa NBI, pakita natin. Pero nangako naman yung NBI, yung airport ng NBI, na meron pa mas maganda dyan, give them 1 week. Opo. Okay, sige, 1 week. Pinaspas lang kasi siguro, Idol Rafi. Well, ang importante po ma'am, nakilala siya nung kakilala niya. Na, ay, si ano yan? Oo, siya na yun. O, di ba? Confirm. Kakilala din niya yung ano. Opo. So, siguro ma'am, tomorrow, kayong dalawa ni Attorney Villamor, kung gusto niyo, samahan kayo ng staff ng RTIA para pumunta na po doon sa NBI. Yes po. Well, congratulations. Thank you so much. Doon po sa inyong pag-put up ng reward. Malaking bagay kasi talaga, kasi po, yung tao na nagbigay ng tip, nanganganib din ang buhay niya. Apa. Kasi paano kung babalikan siya? At least kung meron siya 1 million, di pwede na siyang tumakas. Para hindi siya Bakasyon babalikan. grande po muna siya. Magbakasyon muna siya. Ayun. So ano mensahe niyo po doon sa lalaki na identified na? Siguro po May panawagan ka sa kanya, ma'am? siguro kung may masasabi po ako sa kanya is ang tagal po namin naghintay na sana kahit papano is magkusa siya. Kasi it took us 3 weeks to get here. So naghintay po talaga kami na eventually siya mismo since madami na din naman po kaming nilapitan. Hindi naman po naging lingid din po sa airport police and sa bumubuo po ng airport na gumawa na rin po kami talaga dumaan po kami sa proseso na. Oo. So kung may mga kaibigan po siya sa airport noon, siguro po nalaman niya o nakarating na sa kanya na hinahanap na po namin yung luggage. Pero since nga po umabot pa tayo sa ganito, hindi ko na po kasi din alam if pag hindi ko po siya kinasuhan is baka matolerate po yung ganung action. And sana lang po talaga wala din pong tao behind him para at least po kampante naman po yung mga tao din na laging nasa airport, especially for those na laging bumabiyahe, na every time, syempre po parang airport kasi represents our country Parang ang hirap po na every time bababa ka o sasakay ka ng Gateway to the Philippines. Yes, exactly po. Na meron kang takot lagi pag nasa airport ka. Yun nga po sabi ng mga netizen. Oo. Oo, tinitira yung airport natin. Opo. So, yun po talaga. Sana po magsilbing aral na rin, especially sa akin. It's a very hard and expensive learning. Very expensive. Very expensive po talaga. Pero, yun nga po, lesson learned the hard way minsan Yun lang po yung masasabi ko sa kanya na if at all po sana na mas maaga niya pong pinaalam sa amin na kung ano man po, kasi willing pa rin naman po ako to work with him kung saan dinala. Pwede ko pong kunin or kung sasanglaan, pwede ko pa rin naman pong tubusin. Ay, hindi. Hindi po dapat tubusin. Kasi what if naisampan niyo na pong kaso and then natakot na po siya and he will surrender to the authorities sa NBI and then sabihin niya, Ma'am Maricor, ako po ay humingi ng sorry sa inyo. Ito po yung listahan ng mga sanlaan na pinagsanlaan ko at mga taong binintahan ko ng alas mo. Patawarin mo po ako. Ano pong gagawin niyo? Yung una po kasi talaga, ang sa akin po talaga is wala ng kaso, dapat. Wala na po talaga. Hindi po ako nag-isip na kasuhan yung tao. So, i-withdraw mo yung kaso? Hindi, kailangan ma-recover mo muna. Kailangan po muna ma-recover. Okay. Attorney Freddy Villamor. Yes, sir. Yes, sir. Isang question na lamang. Okay. What if nakasuhan na nga siya, itong taon to, Opo. and then bigla siyang natakot, na konsensya, at lumapit ngayon kay Ma'am Maricor. Ma'am Maricor, pasensya na, pero yung pong mga alas mo, na-dispatch ako na ito yung listahan, mga taong pinagbentahan ko at pinagsanlaan ko na masanlaan, tapos nagastos ko na yung pera, pasensya na. Ano naman yan, Sen? Alam mo, si Ma'am Maricor, ano po yan, napakalambot po ng puso niya at makatao naman siya. So, of course, that is not enough. Kasi kailangan din namin siya maging testigo para ma-recover po namin yung mga alahas. So,
kung ganoon po ang mangyayari, papayag po kaming i-atras ang kaso, basta sundin niya yung mga kondisyones namin, number one of which is tatayo siyang testigo laban sa mga binentahan niya ng mga alahas. Okay. So, halimbawa, naibenta niya na yung mga alahas, okay? Opo. Naisanla na, Opo. lahat. At Opo. yung pera Opo. ay nagastos na niya. At siya'y Opo. sumurrender at nag-sorry Opo. at nakonsensya. Opo. So, all he has to do is ituro kung sino-sino na pagbentahan niya At gagawa siya ng affidavit namin bilang testigo namin at siya'y absuelto. para ma-recover. Kailangan ma-recover muna namin siya. Kaya nga, paano kung na-recover? So, ibig sabihin, kumita siya ng 50 million. Tapos ngayon, yung mga pagbentahan niya, yari. Well, bahala na Sen magdemanda yung mga pinagbentahan niya. Siya Kaya ididemanda. Sen, huwag kang basta-basta bumibili ng nakaw or anything na may indikasyon na nakaw. I remember many years ago, ano po kami, Ma'am Maricor, yung social experiment. Yung mga alahas na misis ko, ibinigay ko sa isang tao. Sinadya namin na yung Okay, sir. madungis talagang tao, tapos naka-shorts, talagang sinadya namin, artista yun Dinungisan namin, tapos parang adik-adik, tapos meron pang nakasiksik na bote dito sa jacket niya. Tapos may sigarilyo dito na... So, pumunta sa sanlaan, tinesting. Tinanggap naman sa sanlaan without question. No questions asked. Ganun kabilis. Atty. Villamor, Yes, Sen. may Kaya problema siguro, tayo Sen, sa ano natin. Hindi naman lahat, pero doon sa 10 pinuntahan namin, Okay. dalawa doon ang hindi siya tinanggap. Tinanong saan muna yan, saan resibo. Pero yung 8, no questions asked. Magkano kailangan mo dito? Tapos, Kaya Sen, ang suggestion ko dyan, Sen, siguro i-amend mo yung hindi mo naman kailangan pa ng bagong batas kasi meron na tayong anti-fencing law. Ma-amend na lang siya na para matakot yung mga taong bibili ng mga nakaw o mga posibleng nakaw na bagay. siguro dapat doon sa batas, i-amend na kailangan kapag bumili ka ng used na mga alahas, special na alahas, kailangan siguraduhin na yan ay hindi nakaw at yung ano yung origin yan. Di ko, meron kang proof of source. Proof of source, yes. Proof of source mo na legit. Kasi karamihan niya, pag nakaw, wala naman sila mapapakita ng resibo na nabilid na somewhere. Correct. So, So, anyway, pag kasi si pawn shop, bumili na isang bagay na wala ring proof of source yung pinanggalingan ng alahas, may presumption na alam nila na ang binibili nila ay nakaw. exactly. Especially itong kay ma'am na, alam mo, yung diamond, magkano po yung diamond? Yung yellow diamond ring? 12? Na-acquire ko po siya ng around that 12 million. 12 million. Kunyari, 12 million magsasanla at yung magsasanla halimbawa, yung, kunyari, ikaw, sasanla ka. Sen, siguro sir, I will suggest na... So, hindi nga, kahit na sino, di ba? Apo. Maski na Sen, kunyari. meron na akong suggestion, Sen, na ganito. Para I'm sure, nakakaabot na ito sa mga nakabili o nakakuha ng mga alahas. Okay. Yung sa example ko, halimbawa, maski na kunyari ako, magsasanla ako ng 12 million, dapat hanapan ako ng resibo. Tama, Sen, dapat ganon. Kahit na ako si Rapi Tulfo, dapat may resibo. Oo. Dapat gawin patakaran na, pwede ba makita ang resibo po nito? Kasi napakamahal po ito. Mawalang galang sa'yo, 12 million to. Para proof of ownership. Yes. Diba? Tama? Kasi baka mamaya, pinuslit mo lang yan sa jewelry box ni Congresswoman. Ikaw naman, grabe ka naman. Pero normally naman, yung mga... Lagot kay Ma'am Jocelyn. Ano po, Ma'am? Yung mga ganun po na mga high value na mga alahas, meron po siya mga certificate, yung mga GIA certificate. Mga ganun. So, okay, butit na bring up mo yan. Naalala ko kanina. So, meron ho ba mga serial number? Yung mga Yes po. Most of the items po is GIA, may GIA certificate po siya. So, meron kayong hawak-hawak Yes na po, GIA certificate? meron po. Tulad ng Patek Philippe, I'm sure, sa likod nun. Yes po. serial number. Tapos meron po yan, pagka yung back cover po niyan, meron pong serial number yan and nasa akin po lahat yun. Paano kung kiniskis? Parang sa sakyan, Anyway, yun pala, ano tawag niyo po sa Yung certificate? sa mga po, yung sa Patek po, yun po yung nila talaga, yung authenticated na certificate coming from Patek. Pero yung sa mga jewelries po,
Yung mga GIA certificate naman po, meron po siya. Ano ibig sabihin ng GIA po? Yung sa mga gemologists po kasi yun na mga international accredited na mga. Paano naman po yung sa tatlong Hermes na bag? Yung sa Hermes po, meron po kasi siyang yung stamp. So, kabisado na po namin yung stamp niya. So, if at all po, ma-locate yung bag, ma-identify naman through the stamp. Sige, Attorney Freddy Villamor, magkita-kita kayo ni Ma'am Maricor para Thank pumunta you, sa NBI. Attorney. On the way na ako, Sen. Siguro in 15 minutes, I'm already Sige. there. Sige, Ma'am Maricor, hintayin niyo muna si Attorney Villamor thank dun sa you, lounge. thank you. Thank you po Ma'am Maricor. again. Thank you so Magandang hapon po. much. Thank you. Attorney Garrett, Yes po, Senator. Magandang hapon po. napag-usapan na namin ni Attorney Villamor yung sigurong gagawa tayong amendment sa ating batas, sa anti-fencing law, na para hindi basta-basta ang sino man makapagsanla ng pagkamahal-mahal ng mga alahas ng ganun-ganun na lamang. I completely agree, Senator. Yung anti-fencing law natin was published way back noong 1970s pa. In fact, it's a presidential decree po, yung anti-fencing law natin. 1979 pa po siya. It's very due for amendment na po. In fact, sa ating anti-fencing law, the mere possession po of any item which is a product of theft po, or robbery or any crime, kahit hindi po alam ng tao, there's already a presumption that you are fencing. So, napakahigpit niya na po. While we're amending that law, Senator, I would suggest also that we talk with the Bangko Sentral ng Pilipinas because they exercise supervision po over pawn shops. So, baka po we can convince them na maglagay ng rules po. Like you said, I completely agree po sa suggestion nyo. Kailangan may proof of source po yung mga jewelry na sinasama. Lalo pag mamahalin. Yes po. Siguro we will put a threshold. For example, if the value is above 1 million pesos, kailangan na po ng mas tighter regulation dyan. Correct. Kasi I'll give you an example. Ito na nga, yung nag-social experiment kami many years ago, pumunta kami 10 pawn shop. Tapos nag-hire kami ng artista, sinadya namin dungisin siya, and then naglagay ng bote rito ng alak sa kanyang bulsa, and then naglagay ng sigarilyo dito. Yung pinamukha naming addict. Tapos ito pa, nakayapak. Yes po. Nakapalan, naka-shorts. Guskusin talaga. Sinanla yung mga alas ni Jocelyn na mga, Yes. may mga halaga naman, mahalaga. May presyo, ika nga. Aba, agad-agad ang tanong ng mga pawn shop, magkano gusto mo? Tapos alam mo sabi ng tao, yung actor, magkano sagad? Kunya yung halaga ng alas ni Jocelyn, kunya 100,000. Ang sagad is 5,000. Grabe. Sabi naman. Kasi alam niya, nakaw eh. Kaya sinagad sa 5,000. So, ganun ba? Sabay pasok agad ko sa eksena. Nung bibigyan na siya ng application na pipill up na, pumasok agad kami. Nagtakbuhan yung mga taga-pawn shop. Sa 10, 8 ang pumatol, 2 ang hindi. Diba? So panahon na siguro natin bisitahin natin yung anti-fencing law. Tama ka dyan. Kausapin natin yung Bangko Sentral para makagawa tayo ng maayos na amendment. Attorney Garrett. Yes po, Sen. Pati habang gumugulong po yung amendment natin, maglabas na po silang regulation. Kasi in the same way po na sa bangko, ang dami nyo pong tatalunan para lang makagawa ng account. Ipapasok mo lang, sabihin natin, 20,000 pesos para gumawa ng bank account. Bakit po sa sangla na milyon-milyon ang pwede mong makuha, matransact? Halos wala pong regulation pag nagsasangla ka. Siguro napakagandang idea po. Siguro tama, meron dapat yung threshold. Kasi kung yung mga mumurahin lang, baka sabihin anti-poor naman. Siyempre, yung sanlaan, takbuhan niya ng mga mahihirap nating kababayan, source of money na para mapunan yung kanilang mga pangailangan. Sanla yung kanilang mga relo, mga alahas. Pero pag milyones na, ibang usapan na yun. Diba? Alam ba? Yes. Milyones, 2 million, 5 million. Ibang usapan na yun. Yun talaga dapat may proof of source. Or something like that. Yun, Sen. Dapat may parang due diligence din dapat na minimum na ginagawa ang isang pawn shop. Kasi ngayon, yun nga po, takbuhan na po ng magnanakaw po ngayon ng pawn shop sometimes. Totoo yan. Noong panahon, ang purpose naman talaga ng pawn shop ay para sa oras ng pangailangan, meron kang matatakbuhan. Di ba? At yung takbuhan mo, collateral mo, yung mga ari-arian mo. Ngayon, hindi na eh. Takbuhan ng mga magnanakaw. Hindi naman lahat, karamihan ng mga magnanakaw, pawn shop ang takbuhan. At may mga pawn shop naman, in fairness, may mga pawn shop na stricto, sumusunod.
pero may mga pawn shop na hindi. Doon sa mga hindi sumusunod, yun ang target natin, Attorney Garrett. Tama? Yes po, sir. Mag-research na po ako how we will amend our laws para agad-agad po pagbukas ng session, isa lang na po natin agad. Tapos pag-isipan natin kung anong mabigat na parusa sa mga pawn shop na pumapatol sa mga magnanakaw na nagsasanla sa kanila. Yes, definitely, Sen. Dapat mas mabigat, ako nga po ang tatanungin, mas mabigat po dapat ang penalty nila kaysa sa nagnakaw since sila yung gumawa ng paraan pagkakitaan yung pagnanakaw. Okay. So, aralin po natin yung tamang penalty. Sige, Attorney Garrett, maraming salamat. Magandang hapon.